Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Bagamat ang marami po sa atin ay inalis sa talaan, ipinatiwalag ng mga namumuno po sa iglesia, ay hindi nila naialis sa ating puso, sa ating isip, ang mga aral ng Diyos na tinanggap natin mula sa sugo at sa naunang namahala sa iglesia. Patuloy nating sinasampalatayanan at sinusunod ang mga aral na ating tinanggap. Ang isa rito ay ang paglakad sa panibagong buhay o lubos na pagbabagong buhay. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Bakit dapat tayong lumakad sa panibagong buhay o lubos tayong magbagong buhay? Ang sagot, ang tunay na kay Kristo ay naging bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na at naging bago. Ang mga tunay na kay Kristo, mga kapatid, ay ang naging sangkap o naging kaanib sa katawan ni Kristo o sa kanyang iglesia. Kaya ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo ay dapat maging bagong nilalang, kung saan ang mga dating bagay ay lumipas na at naging bago na. Alamin natin sa kasunod na bilang alin ang mga dating bagay na lumipas at dapat na nating iwan. Ang sagot, basahin natin. Ang dating pagkatao o masamang paraan ng namumuhay. Sa kasunod na bilang, pagkatapos nating iwan o baguhin o hubarin ang dati nating pagkatao o ang masamang paraan ng pamumuhay, ano ang dapat nating ibihis? Ang sagot, dapat na magbago na tayo ng pag-iisip at ibihis ang bagong pagkatao o lubos na tayong magbagong buhay. Sa kasunod na bilang, bakit kailangan tayong magpatuloy sa pagbabagong buhay kahit na ipinatiwalag pa tayo na ang kanilang pagtitiwalag ay hindi naman makatarungan? Ang sagot, basahin natin. Sapagkat ang mga liko o masama, gaya ng mapakiapid, mga ngalon niya, mapakiapid sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, masasakim, manlalasing, mapagtungayaw, manlulupig, kasama ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos o hindi maliligtas. Mga kapatid, bakit kailangan tayong magpatuloy sa pagbabagong buhay kahit pa sa kabila po ng kasalukuyan nating kalagayan, sapagkat ang hindi magbabagong buhay o mabubuhay sa kasalanan o sa paglabag sa mga kalooban ng Diyos ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos o hindi maliligtas. Wala na po bang pagkakataong ibinibigay ang Diyos sa mga lingkod niya na nakagawa ng pagkakasala o kaya ay nahulog sa kasamaan? May pagkakataon na ipinagkakaloob ang Diyos sa kanila. Sa ikalimang bilang, ano ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa mga lingkod niya na nahulog sa pagkakasala o sa paggawa ng kasamaan upang sila'y maligtas? Ang sagot, kailangang pagsisihan.
ang lahat ng kanilang kasalanan. Pero ang tanong sa ika-6 na bilang, ano ang katunayan ng isang nagsisisi? Ang sagot, kilalanin ang kasalanan at ikumpisal sa Diyos. Dumako tayo sa ika-7 bilang. Ano ang higit sa lahat na katunayang nagsisisi ang isang makasalanan? Ang sagot, dapat iwan ang masamang gawa at ang mga likong pag-iisip. Ano po ang higit sa lahat na katunayang nagsisisi ang isang makasalanan? Iniwan na niya ang masamang gawa at ang masamang o likong pag-iisip. Kaya pagka sinabi ng isang nagkasala, nagsisisi na po ako, hindi ko na po gagawin ang masama, hindi ko na po uulitin. Tuparin mo yun. Gawin mo yun. At pagka nagawa mo yun, tunay ang iyong pagsisisi. Sa kasunod na bilang, anong pangako? Sa tunay na nagsisisi sa kanyang kasalanan at lubos na nagbabagong buhay. Ang sagot, ang Diyos ay tapat, banal na patatawarin niya ang nagsisisi sa kasalanan at lilinisin niya sa lahat ng kanyang kalikuan. Sa ika-9 na bilang, kung ang nagawa ng sino man ay napakabigat na kasalanan, may pagkakataon pa ba siyang mapatawad ng Diyos? Basahin natin ang sagot. Kahit na ang kanyang kasalanan ay tila mapula, papuputiin gaya ng niebe o snow, kahit na maging gaya ng matingkad na mapula, ay papuputiin niya na gaya ng balahibo ng tupa. Kung siya ay magiging masunurin sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kahit pa niya ang kasalanan ay tila mapula, papuputiin niya gaya ng niebe. Kahit na maging gaya ng matingkad na pula, ay papuputiin na gaya ng balahibo ng tupa. Ang ibig sabihin niya, nakahanda na magpatawad ang Diyos sa atin pagka tayo nagkasala, patatawarin tayo ng Diyos kung tunay nating pinagsisisihan at tunay ang ating pagbabagong buhay. Kaya mga kapatid, patunayan natin sa Diyos at sa lahat na bagamat tayo po ay inalis sa talaan, pero tatandaan ninyo yung pagtitiwalag sa atin na hindi makatarungan. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Patunayan natin na tayo ay nananatili sa pagsunod sa mga utos ng Diyos na ating tinanggap. Sila ang hindi sumusunod. Sila ang hindi naninindigan sa paggawa ng mabuti. Sila ang hindi nagbabagong buhay. Pero kung mananatili tayo sa pagsunod sa lahat ng mga utos ng Diyos na ating tinanggap, nakatitiyak tayo. Ang nilalandas natin, ang ginagawa natin, ay ang lubos na pagbabagong buhay. Sa gayong paraan, mapatutunayan natin, tunay pa rin tayong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, ang pag-aaralan naman natin sa susunod ay ang pangako ng Diyos sa mga nagtitiis ng pag-uusig. Bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin.
Maraming Diyos, salamat po ng maraming marami sa inyo. Nagagalak ang aming puso sapagkat ipinahintulot mo, Ama, na muli ka naming mapapurihan, muli naming dakilain ang iyong banal na pangalan. Umaasa kami't sumasampalataya. Muli mong tinanggap ang aming mga pagsamba. Patuloy mo pong pagpalain ang iyong mga lingkod, saan man sila naroroon, kalingain mong palagi ang mga magulang. Ibiyaya mo po ang kanilang mga pangangailangan. Gamitin mong mabisang kasangkapan sila sa pag-akay sa kanilang mga anak sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama, paglalaanan mo ng magandang kapalaran ang mga anak ng mga lingkod mo at nawa po anuman ang marating nila sa buhay na ito, huwag silang tatalikod sa iyo. Ama, sumasampalataya kami, muli mong ibiniyaya na sa amin ang lakas na aming kailangan. Pinatibay ang aming pag-asa at ang aming taglay na pananampalataya. Purihin kang lagi, Ama, dakilain ang iyong banal na pangalan. Sumasampalataya na po kami, iginawad mo na sa amin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.